Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalakang morning to everybody. Ayan, medyo may sore throat ako ngayon. Bagpasensyahan nyo na. I don't know kung saan ko ito nakuha. But hopefully this will be, hopefully maalis din to English. Hopefully maalis din to very soon. Nagkakape ako ngayon and then after that, punta ako ng gym. This will just be a day off routine vlog, eme. And then mamaya, baka mag-overtime ako at around 7 p.m. to 12 p.m. Total, wala naman akong gagawin. And I will be off for the next 2 days na naman. Yan, ito lang yung breakfast ko, guys. Eggplant, tsaka chili garlic, tsaka banana. Bihira na akong mag-starch or mag-bread early in the morning. Kasi nga pre-diabetic ako at hanggat maaari ay iniiwasan ko. Hindi naman ako pre-diabetic. I mean, close yung A1C ko to pre-diabetic. Pero nag-iingat lang talaga ako ng sobrang kasi you don't know, diba? Hindi mo alam kung sa mga kinakain mo. Mas lalala. Hindi naman lalala. Wala naman akong sakit. Pero kakamay lang ako. And coffee in the morning. It's already 10:30. Mag-11 na. Pero ngayon pa lang kakain. Kasi nga mid-shifter ako. Lalo na pag off ko, late ako gumigising. Around 9:30 na or 10 ako. Pero pag hindi, mga 9, gising na ako. Or before 9, gising na ako. So, yan. And guys, it's already 1 o'clock. Mga shalak. Hindi ko pang makalimutan yung anak ko. Yeah, muntik ko pang makalimutan yung anak ko. Besara. Hindi ko pang makalimutan to. Hapon nakalimutan ko bago pumunta ng gym. Let's go na. Mag-gym lang tayo ng mga siguro 1.5 hours or 2 hours. 1.5 hours siguro kasi meron pa akong overtime mamaya. At around 7 p.m. Meron akong overtime ng 5 hours. Pick up 7 p.m. hanggang 12. Sayang din naman. Pinick up ko na. Ito na tayo guys. Magto 2 o'clock na. Huwag tayo magpaabot ng 4 dito para makakain pa ako afternoon. Let's see kung makakapag-Costco ako ngayon kasi may overtime ako or pick up ng 7 p.m. Let's go na. Hindi tayo umabot ng 2 hours. 1 hour and 15 minutes lang. Tapos na tayo. Shalak. Okay na yun, at least natapos natin yung set lahat for chess. Chess pa more. Ayan. Pauwi na ako ng bahay para makakain. And then, para makapaglinis ng onte, makapaglaba. And then, dara na tayo sa hospital after that. Kasi nag-pick up ako ng Nag-pick up ako ng 5 hours. Shalak. Naganahan ako mag-pick up ngayon. Hindi na actually, matagal na akong nagpi-pick up nung November pa. Pero pick up tayo ulit ngayon kasi magbabakasyon ako. Nakakatamad na kasi mag-pick up. Lalo na pag marami kang pera. Sana all maraming pera. Siya lang ako, sige magdadrive muna ako. Tangina.
Shalak. Is 350 na. Baka nag-vacuum pa ako ng sasakyan. Nakakaloka. Shalak. O siya, sige na. Baka malate pa ako kasi kakain pa ako eh. See you sa bahay, mga shalak. Pak na pak. Nga pala, itong car wash na to. Ewan ko. Comment. Sabihin nyo nga sa akin, sa mga subscriber ko na nandito na sa Amerika, kung mahal ba yung $30 per month na binabayaran ko sa aking car wash. Unlimited na to $30 siya. Meron na siyang wheel brightener, triple foam, ultra shield, underbody clear coat protection, spot pre-rinse, free rinse. Hindi siya hindi siya yung basic car wash yung kinuha ko. Sulit na kaya yun, Day? Balak ko nang i-cancel, mag-downgrade na lang ako into basic car wash. $20 lang yun eh, mas mura. Ito naman, unlimited na kahit ilang beses ka magpa-car wash sa isang araw. Sa isang araw, I mean sa isang buwan. Ayan guys, 4:30 na and magpe-prepare na ako after kong kumain itong post-workout meal ko. I think ito na yung huling meal of the day ko. Ayan. Spinach with, with a lot of garlic. Tapos may chili oil or chili garlic oil. Tapos itong, shredded chicken. They said it's pastil pero lasang adobo siya, sabi ni Frenny. Pero ang feeling ko talaga pastil today. Anyway, last meal ko na to until matulog ako mamaya pagka uwi ko. Until siguro mga 2 AM. Tapos, kakain ulit ako bukas na. Siguro mga 10 AM na or 11 AM na. Close to pre-diabetic ako dati. Tapos, nag-adjust talaga ako ng diet ko. As in, for the first 3 to 4 months na binaba ko siya sa brown rice hanggang sa walang rice after 6 months. As in, napakatamlay ko nun. Parang wala akong energy. Pero talagang pagdadaanan mo yung ganun. Lalo pat nasana yung katawan mo, nagda-rice ka everyday. Normal lang yun. Dapat lang masana yung katawan mo. Kasi pag di mo binago yung diet mo, tapos diabetic ka na nga, sooner or later, mag-i-end ka into CKD. Ayaw naman nating mangyari yon kasi gusto pa nating i-enjoy yung buhay natin nang walang salo, di ba? Tingnan niyo ako, di ba? Close to pre-diabetic, pero as in after nag-cut down ako ng lahat ng diet, walang rice, walang carbohydrates na pwede namang kumain ng carbohydrates, pero dapat unahan mo muna ng gulay, unahan mo muna ng protein. Because what you are preventing, hindi naman sugar or carbohydrates ang piniprevent mo mapunta sa katawan mo. Ang piniprevent mo is sugar spike. Kapag nag-take ka ng carbohydrates without any protein in your stomach or high fiber food in your stomach, mabilis ang digestion ng carbohydrates. At kapag na-release yan sa stream nyo, it can cause sugar spike. Alam nyo naman, for mga diabetic, hindi na normal yung ating katawan. Diba? Hindi na normal kasi nga yung insulin na pinoproduce ng inyong katawan is resistant na siya. So, if the insulin will not be able to open up the wall of that cell for glucose to enter into the cell, there will be a build up of sugar, of high blood glucose in your blood. So, kaya, pag chinek nyo yung taong may diabetes, mataas yung blood sugar kasi nga, hindi nagagawa yung insulin yung function niya, which is buksan yung cell wall or yung cell para makapasok yung glucose sa loob. Hindi niya na nagagawa yun. So, ang maigi,
Kumain kayo ng mga pagkain na makakatulong sa inyong katawan para maibalik yung lakas or yung normal function ng inyong insulin sa inyong katawan. Kasi nagpo-produce din naman yung in type 2 diabetes, yung lifestyle na diabetes, nagpo-produce pa rin ang katawan ng insulin. The only problem is that resistant yung insulin. Diba? Resistant. Insulin resistancy. So, control your diet, 'di ba? Babaan ng babaan, bongga. Huwag biglain. Sinasabi ko sa inyo to kasi baka yung iba nag-control ng diet tapos after 1 month babalik na naman sa high carb diet kasi nga feeling nila matamlay sila. Normal lang na pagdaanan nyo yung ganong proseso. Kung siya, sige na mga beshi, tama na itong clip na to at baka malate pa ako. Sige na, bye-bye! And guys, 6 and guys, bumalik ako kasi alam nyo naman, ok ako. As in, ok ang lola niya. Masyado akong may pagka-OCD ako pagdating sa stove. Parang takot ako na dino-double check ko talaga. Kung minsan nasa kotse na ako, bumabalik pa ako. So 7 hours lang ako ngayon. 7 hours. 5 hours lang ako ngayon guys. 7 hanggang 12 o'clock. Let's see kung mag-extend ako or kung hindi na. Baka mag-extend. Hindi naman depending on the assignment. Guys, hindi naman ako nag-expect ng sobrang daling assignment just because I am on an overtime. Kasi kapag nag-expect ka ng ganun, masasaktan ka lang. Sometimes, ibibigay sa'yo yung pinakamahirap. So, maging thankful and grateful at bonus na lang kapag binigyan ka ng napakadaling assignment. 'Di ba? Ng hindi mabigat na assignment. Kung minsan nga, pag mabigat na assignment, parang, pinapahirapan ko pa yung sarili ko, tinutuloy ko pa talaga hanggang 12 hours, mga ganyan, or 8 hours. So, wag tayong mag-expect na hindi na porket overtime tayo is kailangan na madaling assignment na yung ibigay sa atin. Lalo pat dito sa Amerika, kulay ang labanan. Alam niyo naman yung kulay natin, 'di ba? Multicolor. 'Di ba? So, maging na lang tayo, grateful and thankful na meron tayong trabaho, meron tayong kinikita, nabibili natin yung mga gusto natin. Diba? Dara na. Tapos nakakapag-travel tayo, nakakapunta tayo sa mga lugar na hindi natin ine-expect na mapupuntahan natin. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Allah subhanahu wa ta'ala. Always. Diba? Ramadan Mubarak to everyone, by the way. Nakita nyo na naman yung yung data, yung harap ng ospital namin, guys. Napaka-sketchy. Kasi to poor neighborhood, guys. As in, poor neighborhood, guys. So, ayan, napakaaga kong dumating. 11 nasanay ako ng 11. 6:40 pa lang. 6:53 or 6:55 yung aming clock in time. Siguro mga 6:45 maglalakad na ako papunta doon. 41 pa lang. Hintay tayo ng mga 4 minutes dito bago tayo maglakad papunta doon. Ay, bisara ka talaga. Okay na to? Okay na yan! 5 hours. 5 hours, 'di ba? Tapos tomorrow 5 hours din. Hindi masyadong mabigat, hindi ko na sinasaktan masyado yung sarili ko ngayon. Total naman sanay na akong binubugbog eh. Char. hindi. Kakaano ko lang yung off ko Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. OMG, ano ba yan? Mali ata yung decision kong mag-pick up. Buisit. Panay ambulansya ang nakikita ko. Buisit talaga.
Shyalak. Alam nyo guys, dati nung bago pa lang akong ED nurse, I mean, pag nakakakita ako ng ambulansya, tapos papasok ako ng ED, parang ayoko nang pumasok, parang takot na takot ako. Dati nga nung nasa Saudi pa ako, hindi pa ako masyadong maalam. As in, takot na takot akong pumasok sa Hanggang ngayon naman, hindi pa rin ako masyadong maalam. Pero, ang technique lang dyan para, makampante ka, at maging parang komportable ka na nasa loob ng emergency department. Always do things na kaya mo. Pag hindi mo alam at hindi mo kaya, huwag kang magpanggap. Always ask, lower down your pride, always ask and lower down your pride kapag hindi nyo alam. Kasi madalian ng trabaho, kailangan ng utak ng mabilisan. So pag hindi alam, lower down your pride. O siya, sige na, mag-ano na, 6:44 na at baka malate pa ako. Pick up lang naman to ng 5 hours. Pinick up ko to kasi meron siyang additional incentives na $20 per hour. Aside from the pick up, time and a half, and then, night shift siya, mga ganyan. Meron siyang additional, crisis pay. I think $20 or $25. Kalimutan ko na. Basta, for an RN. O, sige na guys. Later na lang. Ayan. Guys. Natapos din yung ating 6 hours. 6 hours ata yun. Naging 6 hours. Kasi nga wala din naman akong break. From 7 o'clock up until 1 o'clock. Pwede na. Kalahating araw. Sige na mga beshi. Magdadrive pa ako. Pak, shyalak. Dara na. Parang sinisipon ako ngayon.